buhay. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Si Yahweh ay mga pangako at ang kanyang sinabi. Hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakilanman. Ayon sa pagkapari ni Melchizedek, si Yahweh ay naroroong nakaupo sa kanan mo, at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulutin. Kantahin po natin ang Ring the Bells of ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga takot at sa utos ko'y sumusunod. Sinanawalan sa kanyang kaibigan at nagtutuwa ang mawala ng kasamaan. Para sa kanya ay walang kaimahan ng handog o kaya ang handog na tupa o patay na aso. Ang handog na pagkain butit o dugo ng bago. Ang pagsusunog ng insenso ang pagdasal sa Diyos-Diyosa. Natutuwa sila sa nakikinig pagsamba. Dahil dito ay kararanas ko sa kanila ang mga pinatatabunan nila. Sapagkat nang ako'y tumawag, walang tumugon kahit na isa. Nang ako'y magsalita, walang gustong makinig. Inusuhan nila sumunod sa akin at gumawa ng isa. Muli mula sa aklat ng Isaiah chapter 9, beginning verse 6.
Isaiah 9, verse 6. Ipinanganak ng isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Presipe ng kapayapaan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakawak sa mga buhay at banal sa Salamat to my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa bawat biyaya at pagpapala na aming tinanggap. Na ito, O Diyos, ibinabalik namin sa iyo na may pakilala na ang lahat ng biyaya ito ay nagbumula lamang para sa iyo. Ito ay aming pinagpapasalamat at ipinapanalangin sa pangalan ng aming Ama na tunay na nagbigay ng pagpapala at biyaya sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, sing the choir loud.
sweet voice in harmony proclaims the newborn's majesty, proclaims the newborn's majesty. Hallelujah, Jesus was born beneath the clouds, angelic voices fill the air, love and peace beyond compare. Ayan. Okay. Pangilang gabi na po natin? Panglima. Ayan. Kaya sa panglimang gabi po natin, magbibigay po ito ng premyo ang ating galing sa last night. Ipinagkaano si Ate Laling. Ayan. Tingin po, tayo po ay mukhang parang biglang lumuwag. No? Para mga, ano pa na yan, Tepang? Mukhang hahabol yung sa na lang, doxology na lang, na yung iba. Okay, welcome na muna rin po natin ang Pastor Ogie. Yan, nasa likod po natin ang Pastor Ogie. Yan. Siyempre kasama ang wife. Hindi po pwedeng mawala. Kung nasan yung pastor, nandoon yung wife. Okay. Yan, sinasama ko po sa Pastor Ogie dito sa taas huwag na daw Pero sabi ko mamaya, manda ka. Malamang baka ikaw, Pastor, ang mag-pray. Okay. Tayo po ay nasa ikalimang gabi, gabi ng mga kabataan. At naniniwala po tayo na ang tagapagsalita nila ngayon ay fresh na fresh pa rin. Alam ko, hindi pa po nakakamumpon sa nangyari sa kanyang buhay, kung paano siya dumating sa mga time ng struggle, pero at the end of the day ng buhay niya, ay nakamtan pa rin niya yung victory ng Lord. No. Kaya palapakan po natin ang ating US engineer ng ating iglesia. Walang nili pa po, hindi si Ate Pam sa Rota. Yan, magandang gabi po. Pangilang gabi na nga po natin? Pangilang gabi niyo na po? Amen! Sino po yung mga nakaka-5 na gabi na pumalakpak nga po? Ayun, marami. Ayan, salamat po sa Panginoon. At sabay-sabay po tayong kinokompletas. Di ba po sabi sa atin ng bata, pag nakompleto mo yung simbang gabi, pwede ka mag-wish. Yung mga nakaka-5 po, i-ready nyo na yung wish nyo. May 4 na gabi na lang. Konti na lang, pwede na tayo mag-wish. So, ngayong gabi po, ako daw, yung magsa-sermon, kinabahan pa nga po ako, medyo nagkasunod po yung binasa ni Pastor sa pinagbasihan kong teksto, pero feeling ko magkasunod naman talaga sila. So, ngayon po gabi, ang pagbabasihan po nating teksto, at yun po, next slide please, is Isaiah chapter 9 verse 7, which states that His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity, and the passion commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. So yung topic po na naibigay sa atin ngayong gabi ay tungkol sa katarungan at katwiran na isinilang kasabay ng ating Panginoon. So, nung binasa ko po yung verse, medyo malalim po. Tinignan ko muna, ano ba to? Saan ba siya patungo? Ano ba yung gustong iparating ng verse? Ano ba yung gustong i-message na iparating ni God ngayong gabi sa atin? So, umiingat po siya sa justice and righteousness. So ngayong gabi, kung titignan po natin, yung hinighlight ko po dito sa main verse na meron tayong parang 3 points here na sa verse na to, kahit doon na lang tayo umikot. Sabi dito, His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice. And lastly, He will rule the fairness and justice, both of that will be happening for all eternity. Meaning,
from back then until now, until the generation after us, that gift will prevail. And if we're not aware, ito pong verse na to ay nanggaling pa sa lumang tipan. At si God, pinanganak siya sa bagong tipan. So this is a prophecy. Amen. Ito po, prophecy siya na pinagkaloob ng Diyos kay Propeta Isaiah. Nung panahon nila, na alam naman natin ng panahon nila, panahon noon ng mga iba't ibang mga hari na hindi makatarungan. Iba't ibang pamamaraan ng paghahari ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang pinipili yung kayamanan over anything, injustices. And then sa panahon na yun, ipinagkaloob ng Panginoon yung prophecy na to, na may darating na isang Savior, isang Messiah, na magkakaloob sa inyo ng something na gusto niyong makuha, na something na deserve at karapat-dapat na mapunta sa inyo, which is justice and righteousness. So, before po, nung bata ako, wow, natanda na. Nung bata po ako, favorite ko pong pupunta ng simbang gabi kasi gusto ko lagi, ang marinig ko is the story of Christmas. Kasi, nung bata ako, pag kinikwento yung birth of Christ, story of Christmas, lagi siyang colorful, laging wonderful, laging nakaka-amaze na, okay, nagkaroon ng may angel, may pakita kay Mary, si Mary nag-conceive, tapos naghanap sila ng bahay, tapos pagpasilang ni Christ, may 3 haring dumating, may yung star. Sobrang heavenly pag kinaganda siya sa mga Sunday school. Kaya, minsan nga po, pag po simbang gabi dati, kapag hindi pinapoint out yung story ng Christmas, nadidisappoint po talaga ako. Kasi simbang gabi Pasko, dapat ang marinig ko, kwento ng Pasko. Bakit iba-ibang topic yung pinapakinggan ko? Gusto ko ulit marinig pa ulit-ulit kung paano pinanganak si Jesus. Kasi, ang sayo pakinggan na may Savior dumating, niligtas ako. Pero as time passed by, kaya pala. Kasi yung story of Christmas, that's just the start. Start pa lang yun na gustong ibigay sa atin ni Lord. Kaya hindi lang nagpo-focus yung 9 days ng simbang gabi sa iba't ibang angle ng kwento ng pagkabuhay, ng pagkapanganak ni Kristo. Kasi may iba pang gustong iparating sa atin. And maybe, the birth of Christ has given us the fulfillment of His promises, which is the eternal peace and eternal justice. So, ayun nga, as time passed by, we've seen the story of Christmas as this very glamour, very colorful thing, very colorful story, na parang siya yung pinaka-highlight sa Bible, na lahat nagkakagulo, biglang nagkaroon ng Pasko. Boom! Ang ganda, merong star, may gifts, ang saya bigla. Pero hindi natin na alam na bukod pala doon sa kwento ng Pasko na yun, it's not just all about the magic of Christmas. Kasi noong panahon na na-overlook natin na pinanganak si Christ sa panahon pa rin ni Haring Herodes, na yung hari na yun ay sobrang sakit niya sa kapangyarihan. Panahon ni Christ, pinapapatay din lahat ng batang sanggol na lalaki. Hindi lang si Moises yung nakaranas na itinatakas para mabuhay, pero maging si Christ, the Messiah that He is, narasasan din niya na itinatakbo siya. Ang alam natin, after ng birth, dinala siya sa templo, pero bago siya nakarating sa templo, ang dami pa ng pinagdaanan ni Mary and Joseph just to give safety to their child.
And even me, nalaman ko lang to unexpectedly po. Kasi nakita kong movie sa Netflix, which is Mary. And parang syempre, mahilig nga po ako sa kwento ng Christmas. So another angle na naman siya sa kwento ng Pasko. So pinanood ko, tapos pinakita doon kung ano nangyari. Life story ni Mary mula nung pagkabata siya hanggang sa nagpakita sa kanya si Gabriel, and then pinanganak na si Jesus, and then after nun, ang dami pa nilang pinagdaanan bago nakarating sa templo. Tapos kung batang to, this infant, ito na siya na ba agad yung sinasabi na magdadala ng peace and righteousness and justice. Sanggol lang siya. Ano kayang gawin ng sanggol? Pero, because He is Christ, we all believe and claim that He will give us the peace and justice. Now, this prophecy does not spoke that a Messiah is coming. Yung prophecy po ni Prophet Isaiah, hindi lang naman nasabi na may dadating sa inyo na isang Savior na magliligtas sa inyo, magbibigay sa inyo ng kapayapaan sa mundo. Pero, ang sabi din dun sa prophecy na yun, kapag dating ng Messiah na yun, He will establish His kingdom forever. And imagine, we're worshiping the same God that Adam and Eve, that Moses and Noah were worshiping back then. And now, it's 2024, we're still worshiping the same Jesus that they are worshiping back then. And that just proves how this prophecy na yung mag-establish daw ng kingdom na yun ay maghahari sa mundo magpakailanman ay nangyayari. Kasi kung hindi totoo, wala tayo dito ngayon. Wala tayo worship ngayon. Kasi kailan pa ba siya pinanganak? That was 2024 years ago. But still, we're still here. Pero, it didn't happen in a snap na pagkasilang niya, He's reigning for forever. It happened because, kasama nung pagkapanganak ngayon, there's a call. Before pa lang binigay kay Prophet Isaiah yung prophecy, meron ng isa pang verse na sinabi na, "Whom shall I send and who will go for us?" And there, Prophet Isaiah willingly said, "Here I am, Lord, send me." So, hindi siya umabot na hanggang ngayon dahil yun mismo yung kailangan mangyari. Umabot siya hanggang ngayon kasi merong nakinig. Kasi merong sumunod. And now, this message, I think pinigay siya ni Lord sa atin ngayong gabi, is this should be a wake-up call for you and me. How often do we hear? Gano'ng kadalas na natin mapakinggan yung tawag ng Panginoon? Alam ko, sa bawat isa sa atin, aminin man natin at hindi, may kanya-kanya tayong call na binibigay sa Lord. May it be to lead the praise and worship, to teach the children, or sumama sa ministry, sumama sa mga devotions, sa group. How often do we hear that calling from God? And how often do we listen to that call from God? Nakikinig tayo, pero pinapakinggan ba natin? Or up until now, ulit-ulit, lalabas lang ulit siya. So, to have this promise, since sinabihan na tayo, who am I gonna send? Now, if you're one of the people na willing magsabi kay Lord na, Lord, here I am, send me. We have been promised of an everlasting kingdom of peace, founded on justice and righteousness.
Sa panahon ko ngayon, yung peace, yung kapayapaan, parang sobrang luxury na niya para maituring natin. Kasi, alam ko, lahat naman tayo dito, pag sinabi gusto mo magkaroon ng kapayapaan, syempre yes. Sino ba may ayaw na wala ka nang iisipin, gigising ka na lang, wala ka nang iisipin, okay lahat. Maayos pamilya ko, meron akong yung mga needs ko, meron akong necessity ko. Syempre lahat tayo gusto ganun, di ba? Pero ang hirap na huwag kang mag-isip. Even though there's a verse na nagsasabi na, don't worry about tomorrow, for tomorrow shall worry about itself. Di ba po? May ganong verse eh. Pero, bilang tao, ang hirap na papakinggan mo lang yun na you will stay still, hihintay mo na things will pass by accordingly. Ang sarap magtiwala kay Lord, pero ang hirap na ibibigay mo lahat. Kasi syempre tao ka lang, may worry ka, ang daming what if sa buhay natin. Imagine, ako din po nun, nung sabi nga ni Pastor, hindi ka rin ako nakaka-move on. So, balik tayo sa board exam. So, before the board exam, ang sabi po sa amin ng review center, 1 week, the last week, huwag na kayong mag-aral. So, that means, magtiwala na lang dun sa mga itinuro, sa mga natandaan. Pero 1 week pa yun, ang dami pang pwedeng matandaan sa 1 week, ang dami pang pwedeng maaral sa 1 week. Siyempre, hindi po kami nakinig. Hanggang Thursday, pumasok po kami. Tapos Friday, nagsara na yung review center. Hindi na talaga sila nagpapasok. Para wala nang aalis, sa bahay na lang kaming lahat. Tapos, yung mga kaibigan ko, nagsasabi na sila na, di na ako nalalabi sa Friday. Itutulog ko na lang. Pupuntahan ko yung testing center ko. Ako po, alam ko na yung testing center ko. Sa amin yung malapit. Nung tinanong nila ako, ikaw magre-review ka pa? Siyempre, dahil ako to. Siyempre po, magre-review pa ako. Kahit lagi ko namabasa dun sa mga morning devotion na if you're not in control, your God is in control. Pero naano din ako na nagtatalo na po yung puso't isip ko na gagayahin ko na ba sila na huwag na din ba ako mag-review, kaya na ba talaga? Or magpapaka-practical ako na baka yung isang araw na to, pwede ko pang ma-practice yung mga hindi ko pa ganun ka-master. Pero si Lord po ay kumigas talaga ng magtindi. Yung isa ko pong kador, magsisimba daw po siya na 6. Nagsabi na po noong umaga pa lang, nag-aya po. Sabi ko po, okay, sige, 6. 8 nakauwi na ba tayo nun? Oo daw. 6:30 na po kami nakarating dun sa church. Tapos, nasa Santa Mesa po kami. Yung church po na pinagsimbahan pa namin, doon pa sa Quezon City. Nakapalayo pa. Ang bala ko po ay 8 o'clock, dapat nakauwi na ako. 8 o'clock po, dahil kasama po namin yung teacher niya, trinit pa po kami sa SM para daw po di na kami magluluto sa bahay. So nakarating po kami sa bahay, 9 o'clock na. So yung bala ko po na magbasa ng konti, wala. Kailangan ng matulog kasi maaga pa kinabukasan. Tapos, parang noon na si Lord yung kumilos na, ayaw kong ibigay lahat sa akin na sa'yo lang. Ako lang kikilos, ako na bahala. And then, nangyari naman po na nagkaroon po ako, nakapahinga po ako kasi alam ko na kapag sa bahay, kapag nag-stay lang ako sa dorm, hindi talaga ako magpapahinga kasi mapipilitan ako na magbasa at tumingin doon sa mga notes kasi manghihinayang ako sa oras. Pero pag sa church, sa simbahan, kahit sa simbahan, ewan ko po, nakakaramdam po talaga ako ng parang peace and relaxation. Walang ibang iisipin, parang sobrang payapa ng buhay, ng isip. So, yung peace po na yun din sana yung meron tayo. Pero mahirap siyang mahanap ngayon sa mundong to. Dahil we have been living in a world full of divisions, despair, and sufferings. Pero imagine, the Lord has given us a clear statement on unshakable peace. The thing is, are we ready enough to equip ourselves
with this kind of peace. It started from his birth, and up until now, andyan lang yung peace na binibigay ni God. Nasa sa atin na lang yun kung gusto nating ranasin. Kasi pag gusto naman natin siyang maranasan, nararanasan natin, di ba? Pag prayer conference, grabe, nag-aalag tayong lahat. Umiiyak tayong lahat. Lalo na pag nakapila ng gano'n. Nararanasan natin doon lahat yung peace and love. Pero right after nun, boom. Nasa bahay na naman tayo. Iba-iba na naman iniisip natin. Pero, tao nga lang din naman tayo. Pero hindi na tayo tao. Tayo po ay Kristiyano. So, aside from this promise to have this kingdom of peace that is founded on justice and righteousness, we are also called to participate in God's kingdom. So, sabi nga po dun sa Isaiah chapter 6 verse 8, this call to action is directly connected to the coming of Messiah. Jesus was not born only to bring peace, but to invite us into His work. His mission of healing, reconciliation, and justice in the world. So when we accept the gift of Christ, we are not just passive recipients. We are called to actively participate in the work of His kingdom. Remember Christ when He was still living here on earth, on His stay here on earth, He had His disciples. Are we one of His disciples? Yes, we are one of His disciples. So before, yung mga disciples ni God, kasama niya sa pag-spread ng mga salita niya, sa Bible study sa mga tao. Now, we also have to do our part to participate in God's kingdom. And thank you, Lord, for having you here today, because we are participating in establishing God's kingdom. And His mission, according to that verse, is a mission of healing. Yung healing po, from what I've read and researched, or yung mga napapanood ko po, yung healing, mahirap siyang ibigay. Kasi yung healing, hindi lang naman siya yung sa medical field. May ibang klaseng healing na kay Lord lang natin matatagpuan. Pero yung healing ngayon, mahirap siyang matagpuan, makuha, at ibigay kung ikaw mismo hindi ka healed. Ang hirap magbigay ng healing sa ibang tao, ang hirap na gumamot ng ibang tao kung ikaw mismo sira ka. So right now, can you guys say to yourself that, "Self, I forgive you." Ayaw nyo, duwag. Sabi mo sa amin nun, kasi isa sa pinakamahalagang bagay, pero nakakaligtaan natin palagi, ay yung patawarin yung sarili natin. Kasi, tao lang din naman tayo. Nagkakamali at magkakamali tayo. Pero kung kaya mo patawarin yung iba, kapatid, patawarin mo din yung sarili mo. Hayaan mo na sa'yo mismo magbula yung kaginhawahan, yung peace na gusto ipagkaloob sa'yo ni Lord. Kasi, if you cannot forgive yourselves, how can you fully forgive the people around you? If you cannot forgive yourself, how can you heal? And if you're not healed, how can the people surrounding you be healed also, diba? Sabi po sa amin nun, nag-review kami, yung mga bagsak nyo na scores na yan, huwag yun na isipin yan. Sabi po ito ng may-ari ng review center, bago kayo sumabak ng panibagong exam, panibagong test, make sure na napatawad nyo na yung sarili nyo.
Kasi hindi kayo uusan, hindi nyo maiintindihan yung mga bagong lesson. Kung magsasna kayo doon sa phase na hindi ko natatandaan to, sayang, dapat alam ko to, dapat alam ko to. Patawarin mo yung sarili mo para sa susunod, kaya mo nang mag-absorb ulit. Ngayon, kung kaya natin patawarin yung sarili natin, kaya din natin i-absorb na, kaya natin mandamay. Kung healed ka, if your cup is full, then you can share it to others. Diba nga, before you love others, make sure that you love yourself enough na hindi pag nagmahal ka, nanghihingi ka pa ng ikapupuno mo. So before you love others, before you can fully forgive, I believe you have to forgive yourself first. And next, reconciliation. So magkadugtong po sila. Once you're healed, the reconciliation with your relationships follow. Kasi kung okay ka na, ang dali nang buuin yung mga relasyon sa paligid natin. Sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa magulang mo, sa mga kaibigan mo. And by then, when every relationship here is okay, is healed, and every relationship has been reconciled, then we can move on with justice. And this justice does not evolve only within the four corners of our church. Ngayon po palapit po yung election. Nung nakita ko po ito, parang ang sensitive ka ako ng topic. Pero ngayon po palapit po ng election. This justice na ibinigay sa atin ni God, it's something that we can acquire. How? By choosing what's the best for us. So yung justice, pwede naman natin siya makuha, abot kamay natin siya makukuha. Pwede ganun yung mangyari. Kung yun yung pipiliin natin. Pero kung eto na, abot kamay na natin, kitang-kita na natin, pero pilit pa rin tayo tumitingin doon sa nakagisnan natin. Dahil natatakot tayo doon sa bago or ayaw natin sumubok ng bago. Hindi tayo sanay na ganito, hindi tayo sanay na ganyan. Wala pong mangyayari. Kung hindi natin if we're not gonna make full use dun sa power na meron tayo, lalo na sa ikauunlad ng buhay natin, hindi din na mangyayari. Kung si God, sinabihan niya, sila, Prophet Isaiah na willing ba kayo? Sasamahan niyo ba ako? Dapat kasama rin tayo. Kasi hanggang ngayon, we're still living off the gift of righteousness and peace from God. And lastly, the very important part, the zeal of the Lord has been with us since then up until now. He has sent His Son here on earth, but it's not the end. He has sent His Son here on earth to begin the ministry, to begin establishing His kingdom, and He invites you and me to join His work. So, let this Christmas be not just a celebration. Madalas nakikita natin Pasko as something na kailangan natin ipag-iwang. Yes, we should. But this Christmas is not just a celebration, but a reminder that there's a mission, that God's mission is still ongoing. And as followers of Christ, we are called to bring His peace to this broken world, to bring justice into this world that is undeniably full of injustices, and to carry His love to the darkness. Katulad po nung sinabi ng first night ng simbang gabi, binigay sa atin yung liwanag sa dilim. Si God, yung liwanag sa dilim. Pero yung ilaw po na yun, kaya pa nating pagliwanagin kung magiging isa tayo dun sa liwanag.
Kung nakikita po natin yung mga untap-tap, di ba? Pag isa lang, konti lang. Pero pag sama-sama sila, kaya nilang magbigay ng sobrang laking liwanag. And God believes we, His disciple, His children, can do that much too. And the birth of Christ, the birth of Jesus, is not just a historical event to be remembered, but also it is the beginning ng kung gaano kagandang work yung ginawa ng Panginoon sa mundong to. At dun sa great work na yun, may participation lahat tayo. So, ngayong Pasko, sana ma-reflect natin din sa sarili natin kung paano niya tinawag yung mga disipulo niya noon. We can also try to listen more and hear more of what He has been saying to us. Baka masyado lang sarado yung pinto mo. Baka feeling mo bukas, meron pa palang space sa loob, kaya hindi pa rin makapasok. So, while forgiving yourself, while healing, while reconciling, maybe then we can start listening more to what God wants us to do and what He wants us to contribute to sharing the justice, the peace, the righteousness that He has started to bring here on earth 2,000 years ago. So, sana, after this night, kaya na din natin sabayan yung energy ni Prophet Isaiah nung sinabi niya, "Here I am, Lord, send me." Sana after tonight, kaya na din natin sabihin na, "Lord, game, nagawa mo na yung part mo. Pabawiin mo naman ako. Ako naman yung babawi sa'yo. Ako naman yung kikilos kasi kasama naman kita." At ano ba yan? Kaya naman natin gawin yan. So, may the seal of the Lord empower us to go forth as His ambassadors, spreading the message of His everlasting kingdom of peace, justice, and love. And may it start with you and me. Tinamon po, Merry Christmas and God bless us all. ating Panginoon, tayo po ay tumulong sa nagdula sa gabi ito. Tayo ay magawitan, puri sa Diyos ang kaitasan. Nais na kapayapaan,
Paguli Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito, sa ikalawang gabi, na kami ay patuloy na dumudulog sa iyong dulang upang kung saan ikaw ay patuloy namin mapapulihan, mapasalamatan. Sapagkat katulad po na mensahe na aming narinig, nasa iyo ang aming katarungan. Nasa iyo, Panginoon, ang tunay na katuwiran na aming hinahanap. Na minsan, sa aming mga buhay bilang mga tao, bilang mga mananampalataya, tinatanggap namin o kiniklaim namin sa aming mga sarili na kami ang may hawak ng katarungan at ng tunay na katuwiran. Panginoon, alam po namin ang tunay na katarungan at ang katuwiran ay sinilang sa mundong ito upang magbigay, pagpadama, magpamalas, at may pakita ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan. Panginoon, salamat sa pagliligtas. Salamat sa diwa ng Pasko na patuloy namin laging inaalala. Patunay na sa aming mga buhay, naroon ang katwiran na kaya kami nakakasamba. Naroon ang katwiran na kaya kami ay nakapagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng karapatan, binigyan mo kami ng pag-asa, binigyan mo kami ng kagalakan. Panginoon, salamat po sa iyong anak na ginamit sa aming kalagitnaan. Alam po namin, O Diyos, patuloy na ang mensahe namin narinig ay isang hamon ng pagpapaunlad, isang hamon ng pakikibaka, isang hamon na kung saan ang aming buhay ay patuloy na may lapit namin sa iyo. Katulad po ng sinabi ng Propeta Isaiah, kami ang iyong isusugo o kami ang iyong sinusugo upang ang iyong salita, ang iyong pagliligtas, maging ang iyong katwiran at ang iyong katarungan dito sa lupa ay manatili dahil sa anyo at buhay ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Salamat sa kanyang buhay at nawa tunay, Panginoon, ang kanyang panalangin na may limiti sa isang maayos at magandang hanap buhay, O Diyos. Tunay na itong magkaloob ito para sa Kanya. Salamat sapagkat alam namin na ang kanyang hangarin ay hindi lamang para, Panginoon, sa kanyang sarili, kundi ito'y magbibigay ng tunay na kagalakan sa kanyang pamilya, sa kanyang mami, sa kanyang daddy, sa kanyang mga kapatid, at higit sa lahat sa mga taong gusto niyang maabot sa patuloy na kanyang ginagawa. Salamat po sa bawat mga anak mo na narito ngayon, na ikaw ang may tataas, ikaw ang mahayag sa aming mga puso at sa aming mga labi. Salamat sapagkat alam namin na ilang gabi pa kami para kami ay mapasalamat sa iyo. At naniniwala kami sa mga anak mo na ititindig pa sa mga susunod na gabi. Ikaw pa rin ang patuloy na kumilos at gumalaw para sa kanilang mga buhay. Sa iyo kami, Panginoon, patuloy rin nagpupuri, papasalamat sumasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tawagin po natin ang Pastor Ogie para po sa ating basbas. Sumatinawa ang pagkapala ng makapangyarihang Diyos sa lahat, ang pag-ibig ng Ama, ang patuloy na pagliligtas ng anak, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo, laki pang katarungan, laki pang kapayapaan, laki ang kapanatagan. Sumatinawa at manatili sa atin ngayon at magpakailang paman.
Amen. Sige po mga kapatid, dahil last night po ng Kuya Tim, bawat isa po ay inanyayahan na tayo po ay makiisa sa huling gabi ng ating kapatid sa gabi ito, at tayo po ay magsama-sama. After po nito ay darawa na po tayo sa kanilang tahanan para maidaos ang huling gawain natin sa pagkilala sa buhay at kamatayan ng ating kapatid na Timothy Nax Marcos. Magpapalang gabi po sa ating lahat.